Narito na ang wakas ng mundo. Nang lumubog ang araw, nagpahinga si Hanyena sa kwarto. Biglang may kumilos. Nagising siya at binuksan ang mga mata. At tiningnan ang paligid. Pinagpawisan siya at nagsabi sa kanyang sarili, hindi pa bumabalik. Habang tahimik siyang pinagpapawisan, naalala niya ang unang pagkikita nila ni Song Ji-hoo. Nang siya ay mahulog sa lupa at nagsakit-ik. Tiningnan niya si Kwon Tae-sik at nagulat. Kwon Tae-sik ay nagsabi, "Hehehe, dalawa sa mga tauhan namin ang patay, pero sino ang mag-akalang makakakita kami ng napakagandang babae dito? Walang silbi ang dalawang iyon, kaya napakaganda ng nangyari, lol." Song Ji-hoo ay nagsabi, nakaka-refresh naman. Tumingin si Kwon Tae-sik sa likod at nagsabi, "Hoy, Ji-hoo. Ikaw ang mauuna." "Haha." Song Ji-hoo ay nagsabi. "Ano ang mauuna? Umurong ka." Habang lumapit siya kay Hanyena at ipinakita ang kanyang maskular na katawan. Nabighani si Hanyena. Habang tinitingnan niya si Song Ji-hoo, Hanyena ay nagsabi sa kanyang sarili, hindi ba't kasabwat nila ang lahat ng iyon? Kaya ang lalaking iyon ay isa rin sa kanila. Nasaan na ang lahat ng iba? Biglang bumukas ang pinto. Nagulat at nalito si Hanyena. Pumasok si Song Ji-hoo sa kwarto. Habang nagsabi siya, "Phew." Tinakpan ni Hanyena ang kanyang sarili gamit ang kumot at nagsabi, "Anong nangyari?" "Ah, ang shelter." Song Ji-hoo ay nagsabi, "Ang shelter na iyon ay lubos nang na-overrun at hindi na maililigtas. Hindi ko sigurado kung anong nangyari sa mga kaibigan mo." Pinagpawisan si Hanyena at nagsabi, Imposible, bakit mo pinuntahan ng ganoon? Walang kinalaman ang mga tao sa shelter sa inyo." Song Ji-hoo ay nagsabi, "Walang kinalaman sa amin. Sinubukan naming pumasok sa shelter na yon sa pamamagitan ng opisyal na proseso sa simula. Wala pang 10 kami habang ang lugar na iyon ay pinapatakbo ng militar at maraming tao. Natural, wala kaming dahilan para makipag-away sa kanila. Pero sa proseso ng screening, nabanggit ng isa sa amin na galing kami sa bilangguan. Hindi naman naming tinatago sa sandaling iyon, agad kaming tinanggihan, at kahit hiningi naming ipadala na lang kami sa aming paroroonan, hindi nila kami pinayagang umalis. Bigla, itinuring kami ng shelter manager na mga intruder at inutusan silang bumaril. Nagkabarilan sa proseso at isa sa mga tao namin ang namatay. Iyon ang simula ng hidwaan. Hanyena ay nagsabi, "Nako, pero dahil grupo kayo ng mga kriminal, natural lang natanggihan kayo. Pero ang utos na bumaril, hindi ako sigurado doon. At ikaw rin, nagpapasalamat ako na tinulungan mo ako, pero kriminal ka pa rin. Kaya natural lang na hindi ako komportable." Habang tahimik si Song Ji-hoo. At nagsabi siya, "Welfare iyon. Pagkatapos ng nangyari sa'yo dahil sa amin noong nakaraan, hindi kakaiba kung magalit ka sa akin. At kahit nakawawa ang shelter, bahagi ako ng grupong iyon, kaya wala akong masasabi para sa aking sarili. Pero sa ngayon, naging kaaway ko na rin sila. May kapatid ako. Biktima siya ng gang rape." Habang nagulat at nalito si Hanyena, Song Ji-hoo ay nagsabi, "Sinuicide niya at nawala sa akin ang buong pamilya. Kaya naghiganti ako. Napaka-brutal na, parang talagang binitawan ko na ang pagiging tao. Tinitingnan ka, naalala ko ang kapatid ko. Tulad ng bulaklak sa greenhouse, hindi niya alam ang mga paraan ng mundo, hindi siya makakagawa ng kahit ano maliban kung may magprotekta sa kanya. Ang pagpapaubaya sa iyo na labanan ang zombie mag-isa ay dahil gusto kong siguraduhin na kaya mong mabuhay mag-isa kahit walang magprotekta sa iyo. Hindi ko alam ang iba, pero espesyal ang pakiramdam ko sa iyo. Kaya hindi mo kailangang mag-alala sa mga bagay na yon sa paligid ko." Habang pinagpapawisan si Hanyena at nagtatago ng kalahati ng mukha sa kumot, Song Ji-hoo ay nagsabi, "Ikaw si Hanyena, di ba?" "Ako si Song Ji-hoo." Namula si Hanyena at nagsabi, "Song Ji-hoo." At tinitignan niya si Song Ji-hoo at nagsabi sa kanyang sarili, "Diyos ko, ang gwapo niya talaga." Nagtago siya sa ilalim ng kumot at nagsabi sa kanyang sarili, "Hindi. Mayroon na akong si Jeong Min-jun." Pero ano-ano ang pakiramdam na ito ng guilt. Pero kahit ano, hindi ko kayang tignan ang ibang lalaki. Kahit gaano pa siya mag-flirt sa akin, hindi ako. Song Ji-hoo ay nagsabi, "Ang lalaking may salamin kanina. Magkaibigan ba kayo? Parang magkalapit kayo." Hanyena ay nagsabi, Magkaibigan lang kami, hindi, boyfriend ko siya." "Boyfriend ko siya, okay. Hindi pa opisyal pero magiging boyfriend ko siya."
Teka, wishful thinking lang ba yon? Ano-ano ang problema sa akin? Nalito si Song Ji-hoo. Patuloy na nagsabi si Hanye na iibig kong sabihin, wala pang nangyayari. Habang umiti si Song Ji-hoo. Tumayo si Song Ji-hoo at nagsabi, cute ka. Habang nagulat at nalito si Hanye na kumuha si Song Ji-hoo ng radyo at nagsabi, heto, kunin mo. Parang hindi ka komportable na kasama ako. Hahanap ako ng ibang bakanting bahay para magpahinga, kaya kontakin mo ako gamit ito kung may mangyari. Habang kinuha ni Hanye na ang radyo at nagsabi, Lumabas si Song Ji-hoo at nagsabi, magpahinga ka na. Jun Minjun ay nagsabi, hey! Habang isinara ni Song Ji-hoo ang pinto. Nag-ikot si Hanye na sa kama at nagsabi, nababaliw na talaga ako. Hindi ko pwedeng ibigay ang puso ko sa lalaking iyon. Makalipas ang ilang oras sa gabi. Tahimik ang kwarto. Habang natutulog si Hanye na ng maganda. Nagsimula ang kanyang panaginip. Sa kanyang panaginip. Mula nang mag-umpisa ang zombie outbreak. 2 taon na ang lumipas. Akala ko magwawakas na ang mundo pero may na-develop na lunas at bumalik ang kapayapaan sa mundo. Si Hanye na sa kanyang dolled up na itsura ay nagsabi sa kanyang sarili, ang hassle nito, hindi ako makapaniwala na nagde-date ako sa loser na si Jeong Minjun. Nagtataka ako kung mahuhulog ba siya sa akin kapag nakita niya akong nakadress up. Dapat mag-keep the distance at mag-play hard to get. Anyway, dahil adult na kami hindi ba't oras na para gumawa ng rated? Sigurado ako na may perverted thoughts ngayon ang jerk na si Jeong Minjun. Dapat bang mag-prepare ako just in case paano kung uminom kami at hilingin niyang pumunta sa bahay niya? Talagang pervert siya, teka kasama niya ang nanay niya, kaya hindi mag-work. Buisit, kung saan tayo pupunta, bahay ko lang ba ang option? Jun Minjun ay nagsabi Hanye na. Habang nagulat si Hanye na at tiningnan ang direksyon ni Jun Minjun. Hanye na ay nagsabi Jejeong Minjun. Hoy, loser! 365 araw sa isang taon ba ang pagsusuot mo ng hoodie na yan? Ay nag-wave at nagsabi, O akala ko nakadress up ako ng maayos. Hanye na ay nagsabi, no way, paano pwedeng maging ganoon ka-loser ang isang tao? At nagsabi siya sa kanyang sarili, mahigit 2 oras akong nag-dress up, nakaka-demoralize naman. Hanye na ay nagsabi, bilisan mo, tanga. Jun Minjun ay nagsabi, sorry. Makalipas ang ilang sandali, inilagay ang isang slice ng cake sa mesa. Hanye na ay nagsabi, so, ano ang gagawin natin pagkatapos kumain? Jun Minjun ay nagsabi, Gilan. Hindi ko alam, may gusto ka bang gawin? Hanye na ay nagsabi, well, dapat ba uminom tayo at pumunta sa bahay ko? Jun Minjun ay nagsabi, inom. Ganito kaaga? Hindi pa nga ako nakakainom. Well, adult na tayo, kaya okay lang, di ba? Oh, tama. Nag-apply si Hakchiol sa VIT. Bagay talaga sa kanya ang maging sundalo. Hanye na ay nagsabi sa kanyang sarili, haha. Nakakainis, puro sarili lang ang pinag-uusapan ni Jeong Minjun, hindi pa nga niya nasabing maganda ako kahit nag-effort ako sa aking itsura. Whatever, kung ang lalaking ito hindi interesado, hahanap na lang ako ng ibang lalaki, wala naman lalaki sa mundong ito na hindi ko kayang iseduce kung gugustuhin ko. Nainis na nagsabi si Hanye na, nga pala, nagdedebate ako kung pupunta ba ako o hindi. Jun Minjun ay nagsabi, talaga. Gwapo ba siya? Hanye na ay nagsabi 6'2" at maganda ang katawan. Jun Minjun ay nagsabi, talagang amazing ka, Yena. Jayan from Lumina ay biglang nagsabi, Minjun opa. Jun Minjun na nalito ay nagsabi, Tumingin si Hanye na sa likod at nagsabi, ano? Opa. At nagsabi siya sa kanyang sarili, teka, ano ang sinabi ng gitsi na yon? Ang crowd ay nagsabi, oh my God. Ang kaibigan niya ay nagsabi, hindi ba si Jayan yon? Mula sa grupo na Lumina. Ang gay friend niya ay nagsabi, wow, ang ganda niya. Ang boy with a crossed eye ay nagsabi, ang ganda niya sa personal. Jayan from Lumina ay nagsabi, hindi ako makapaniwala na nagkita tayo dito. Opa, ano ang ginagawa mo dito? Jun Minjun ay nagsabi, ikaw pala, Jayan. Ano ang ginagawa mo dito? Nagulat at pinagpapawisan si Hanye na habang nagsabi sa kanyang sarili, Jung Minjun, ikaw kilala mo talaga si Lumina at si Jayan. Jayan from Lumina ay nagsabi, nagkaroon kami ulit ng communication kamakailan, Jayan, ano ang ginagawa mo dito?
Jun Minjun ay nagsabi, wala akong schedules ngayon kaya lumabas lang ako at nakita kita. Pwede ba akong sumama sa inyo? Habang pinagpapawisan si Hanyena sa gulat habang nakikinig sa pag-uusap ni Jun Minjun at Jayan from Lumina na parang magkakaibigan na matagal na. Hanyena ay nagsabi sa kanyang sarili, that can't be. Jeong Minjun. Jayan from Lumina ay nagsabi, punta tayo manood ng movie, opa. Jun Minjun ay nagsabi dapat ba? Hanyena ay nagsabi sa kanyang sarili, imposible na kilala ng King Loser na yon ang pinakasikat na idol sa Korea. Balik sa realidad. Pinagpawisan si Hanyena habang ayaw niya ang kanyang panaginip at nagsabi, of. Jejeong Minjun, anak ka ng Gise, huwag mo akong iwanan. Biglang nagising siya at sumigaw, ha? Jeong Minjun. Ha huff. Habang pinagpapawisan siya sa gulat. At naging tahimik at nagsabi sa kanyang sarili, nagsisisi ako. Sana mas maaga ko naging napagdesisyonan. Sana naging mas malapit ako kay Jeong Minjun bago magsimula ang nightmare na mundong ito noon sa mapayapang mundo na pwede kaming pumunta kahit saan at gumawa ng kahit anong gusto namin. Sana nagde-date kami nanood ng mga pelikula, uminom nagpunta ng trips pwede sana naming gawin ang lahat ng gusto kong gawin. Habang patuloy na tumulo ang kanyang mga luha at nagsabi siya, Jeong Minjun nasaan ka sa mundo? Kinuha niya ang radyo at pinindot, agad na nagsabi si Song Ji-hoo, ano yon? Hanyena ay nagsabi, Gonja Station habang patuloy na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hanyena ay nagsabi, kailangan nating pumunta sa susunod na station at tumawid sa Han River. Kahit bukas pumunta ka sa akin para hanapin ang kaibigan ko. Habang tahimik ang radyo, nagsabi si Song Ji-hoo, may sarili akong plano. Matulog ka muna. Pag-usapan natin paggising mo. Iisipin ko, sagot ni Hanyena habang umiiyak. Okay. Inilapag niya ang radyo. Pinagpawisan at nagsabi sa kanyang sarili si Hanyena, sana hindi ko lang nasaktan ang binti ko. Sana napunta na lang ako mag-isa. Bumuntong hininga siya, tinitingnan ang dingding. Makalipas ang ilang sandali, sa gabi, sa Gwangnaru Station. Ilang oras na ang nakalilipas naglakad sa mga riles sina Bae Sunho, Oh Bayong-jun, at Sergeant David Briggs. Ang Gwangnaru Station. Sabi ni Bae Sunho. At ang susunod ay Cheonho Station, sa kabila ng Han River, tanong ni Oh Bayong-jun, nakikita ko rin ang mga zombies sa labas ng mga pinto. Baka tinanggal ni Minjun ang mga yon at nagpunta sa Cheonho. Pero bakit? Balak niyang pumunta lang hanggang Achasan Station. Teka. Express train ba ito? Bigla, nagulat at pinagpawisan siya. Habang tinitingnan ang isang office lady zombie, nagsabi si Oh Bayong-jun, ang babaeng zombie na yon. Mukhang creepy. Hindi ba't karaniwan nilang sinisugod ang mga pinto kapag nakakakita ng buhay na tao? Bakit siya tinitingnan lang tayo ng ganoon? Parang kaya niyang mag-isip di. Pinagpawisan at nagsabi si Bae Sunho, hoy. Impossible. Tiningnan niya si Sergeant David Briggs at nagsabi, David. Kailangan nating magmadali. Ano? Sagot ni Sergeant David Briggs. Habang creepy na tinitingkan ng office lady zombie, biglang binuksan niya ang bibig at sumigaw, screech. Oh what the actual fudge, sigaw ni Oh Bayong-jun, screaming banshee, sigaw ni Bae Sunho. Bigla, sinuntok ng office zombie lady ang glass wall at patuloy na sumigaw, screech, na nagdulot ng sobrang ingay. Lahat ng zombie sa paligid ay magsiswarm papunta sa sigaw na yon. Ang mga screamers ay napakatalino. Kailangan nating umalis dito, ngayon na, sabi ni Bae Sunho. Pero saang direksyon tatakbo? Hindi tayo aabot sa Gonja Station sa oras, Nagpanik si Oh Bayong-jun, anong ibig mong sabihin saang direksyon? Pumunta si Minjun patungo sa Cheonho Station, kaya yun lang ang option natin. Habang tumatakbo sila sa mga riles, nagpanting si Oh Bayong-jun, pan. Huff. Huff. Pan. Pinagpawisan, nagulat at nalito si Bae Sunho, habang nakikita ang whistle ni Jung Minjun, nakatayo mag-isa si Jung Minjun sa mga riles. Jeong. Jeong Minjun. Hoy. Okay ka lang ba? Ano ang ginagawa mo dito? Bakit nakatayo ka lang? Tawag ni Bae Sunho. Hoy. Diyos ko. Huwag mo akong takutin. Habang hinawakan niya ang balikat ni Jung Minjun, nagsabi siya, Jeong Minje, biglang nag-slouch si Jung Minjun, at nagulat na nagsabi si Bae Sunho, ah.
Nang mahulog si Jung Minjun sa lupa, sumigaw si Bae Sunho, "Hoy, hoy! Minjun! Mainit siya! Hoy! Gising! Fiddlesticks, mabaliw na ako. Wala tayong choice. Kailangang may magdala sa kanya. Biggie! Ikaw ang magdala kay Minjun, ako ang mag-cover sa'yo," utos ni Sergeant David Briggs. Hindi. Mabagal na siya. Kung siya ang magdala kay Minjun, hindi siya makakagalaw ng maayos, tutol ni Bae Sunho. "Dan, kaya mo bang hawakan ang armas?" "Ako ang magdala kay Minjun," tanong ni Sergeant David Briggs. "Kaya ko." Bigla, sinugod sila ng mga zombies. Pinagpawisan at nagsabi si Bae Sunho, "Shoot." Mukhang malapit nang bumigay. Umuunggol ang mga zombies, screech. Graar. Gra. Pagmadali patungo sa Cheonho Station. Ang screamer ay nagdadala ng horde sa atin. Malapit na siya. "What in the cinnamon toast crunch?" sigaw ni Bae Sunho. Habang sinubukan ni Oh Byung-jun harangan ang mga riles gamit ang kanyang malaking katawan, tawag ni Bae Sunho, "Oh Byung-jun. Iwan niyo ito sa akin. At magmadali. Ako ang dakilang Oh Byung-jun. Heto na lang ang buhay ko. Magsasacrifice ako dito." Deklara ni Oh Byung-jun, hinawakan at hinila ni Bae Sunho ang buhok ni Oh Byung-jun at nagsabi, "Tumigil ka at galawin mo ang mga binti mo, Fluffy Pengin." "Kehi," sigaw ni Oh Byung-jun sa sakit. Habang dala ni Sergeant David Briggs si Jung Min-jun, nagpanting si Oh Byung-jun, huff. Huff. Huff eh. Wow, totoo bang tumatawid tayo ng Han River ngayon? Pero paano kung may horde din sa Cheonho Station? Nag-alala si Oh Byung-jun. "Sa tingin mo may oras pa tayong mag-alala?" sigaw ni Bae Sunho. Umuunggol ang mga zombies, graar. Gra. Gra. Graar. Graar. Habang tinitingnan ni na Bae Sunho at Oh Byung-jun ang likod, nagsabi si Bae Sunho, "Kailangan nating mag-push through." Huff. Huff, huff. Nakikita ko na. Cheonho Station, hiningal si Oh Byung-jun. "Salamat sa Diyos, malinis ang mga riles," sabi ni Bae Sunho. "Tito na ang chance natin. Kung makakapasok lang tayo ng mabilis." Huff. Huff eh. Hiningal si Oh Byung-jun, "Kise. Baka may infected sa loob, kaya huwag maingay," babala ni Bae Sunho. Habang binuksan nila ang pinto, nagpanting si Oh Byung-jun, huff. 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 Darn. Hindi ko man lang mabigay ng malakas ang hinga. Umuunggol ang zombie, yirr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 r
huwag maingay. Bulong ni Bae Sunho. Gra. Umuunggol ang zombie. Parating na sila, nagpanik si Oh Bayong-jeon bago tayo maabutan ng screamer. Dito, magmadali, direksyon ni Bae Sunho. Sa Cheonho Station, tiningnan ni Bae Sunho ang paligid at nagsabi sa kanyang sarili, buti na lang, hindi kasing dami ng inakala ko ang infected sa station. Umuungol ang mga zombies mula sa malayo, Grrrui. Habang huminto at itinaas ang flashlight si Bae Sunho, nakita niya ang mga saradong shutters. Nakalock? Damn it. Kailangan nating humanap ng ibang exit. Damn it, mura ni Oh Bayong-jeon habang umuunggol ang mga zombies, Mother Hubbard. Nakapasok sila sa mga pinto, sigaw ni Sergeant David Briggs. Mas matalino ang mga screamers kaysa sa normal na zombies. Nalaman niya kung paano gamitin ang emergency override. At ang babaeng iyon ay hahabulin tayo. Ang katalinuhan niya ay nasa kakaibang level kaysa sa iba, paliwanag ni Bae Sunho. Doon sa entrance. Okay. Makalipas ang ilang sandali, sarado rin ang mga shutters. Impossible. Nakalock din ba ito? Nawala ng pag-asa si Bae Sunho. Naku. Mukhang lahat ng entrance sa Cheonho Station ay nakalock mula sa labas. Habang inilapag ni Sergeant David Briggs si Jungmin-jeon sa lupa, umuunggol ang mga zombies, Tumingin si Sergeant David Briggs sa malayo habang umuunggol ang isa pang zombie, Kinuha niya ang kanyang combat knife at lumakad patungo sa zombie. Sa isang saksak, tinapos niya ito. Mamatay ka na! Mamatay ka na, sigaw ni Sergeant David Briggs. Nahulog sa lupa ang zombie habang umuungol, Sumigaw ang office lady zombie, screech, habang umuunggol ang isa pang zombie,
Unti-unti nilalapitan nila tayo, babala ni Oh Bayong-jun, ang tanging option natin ay sirain ang pinto, desisyon ni Bae Sunho. Kailangan nating buksan muna ang shutters, pero hindi sila gumagalaw. Paano natin sila bubuksan? Tanong ni Oh Bayong-jun. Itinaas ni Sergeant David Briggs ang kanyang rifle at nagsabi, umurong kayo, habang binaril ang lock ng shutters. Kumalat ang putok ng baril. Are you coconuts? Lahat ng zombie ay magsiswarm sa ingay na yon, sigaw ni Bae Sunho. Wala tayong choice, bata. Sa tingin ko sapat na ito para makadaan. Dumaan kayo doon at humanap ng paraan para buksan ito mula sa kabilang side, utos ni Sergeant David Briggs. Ano? Sigaw ni Bae Sunho. Habang kinakarga ni Sergeant David Briggs ang rifle, nagsabi si Bae Sunho, David. Ang kailangan ko lang ay patayin ang Screamer Mini na yon, di ba? Bibili ako ng oras. Kayo, ilabas nyo si Minjun at magtago. Kung swertehin, makakalabas din ako Ano ang pinagsasabi mo? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.